May mga araw talaga na sobrang tinatamad ka. Kahit sobrang taas ng pangarap mo at gusto mong mag-grind ng mag-grind, pero wala kang magawa kasi mas malakas yung emotion mo kaysa sa utak mo. So, may chance kang tumayo sa kama mo, pero hindi mo nagagawa kasi nga sobrang baba ng energy mo and wala kang gana. Pero ang totoo, hindi mo kailangan ng motivation lang para maging productive. Ang kailangan mo, maayos na sistema. Maayos na sistema para alam mo yung mga necessary steps na iti-take mo para maging productive ka sa bawat araw. Sa araw na to, sasabihin ko sa yung mga steps na tinitake ko and yung mga techniques na ginagawa ko sa pang-araw-araw para maging productive ako. So, eto, based sa mga research ko dati and in-apply ko sa sarili ko and based sa experience ko. So, ito yung mga techniques na nag-work sa akin. So, most likely, if tinake mo yung action, mag-work din to sa'yo. So, explain ko lang sa video na to. Keep watching. So, kinuha ko lang tong laptop, guys, kasi mag-work ako dyan sa Use Cafe, ang tawag. Comment down kung meron kayong ganitong kapihan dyan sa area nyo. So, dito ako mag-work. Dyan na lang sa labas. Dami kasing tao sa loob eh. So, number 1 technique, drink coffee. So, hindi na kailangang i-overcomplicate kasi nga, ano bang use ng coffee? So, umiinom tayo ng kape para maging alert at para maging sharp ang ating utak at makapag-perform tayo ng maayos. So, not necessarily yung 3-in-1 coffee kasi nga yung 3-in-1 coffee, mas mataas ang sugar niya kaysa sa caffeine. So, magkaka-diabetes lang kayo dyan. So, I suggest, inom lang kayo ng black coffee na nilagyan lang ng fresh milk. So, wala ng sugar kasi ang black coffee is actually meron health benefits yan eh. And talagang effective ang caffeine. Talagang magiging active ka. So, pag inom ka ng kape, kailangan uminom ka ng morning and after lunch. And that's all. Huwag ka nang uminom ng gabi. And to be honest, minsan ginagawa ko yan pag kailangan. Pero ang nagiging effect lang niya is hindi ako nakakatulog ng maayos. So I suggest, early in the morning, if tinatamad ka mag-work or something, inom ka lang ng kape. So hindi ito yung solution talaga, pero nakakatulong siya sa pagiging productive. So, drink coffee. So number 2, completely remove all distractions. So normal naman sa ating mga tao na ma-distract sa mga bagay-bagay kahit gaano ka busy is mabilis ka ma-distract. So ang pinaka-biggest hack lang dyan, pag nag-work ka and ang gamit mo laptop or PC, itago mo yung phone mo. Or if ayaw mo itago yung phone mo kasi kailangan mo siya, let's say may kakausapin ka or may tatawag or may emergency, ang gawin mo na lang, i-off mo yung messenger mo or yung mga necessary distractions para makapag-focus ka sa work mo. So, another distraction din, guys, pag yung office nyo or yung workspace nyo is malapit na malapit talaga sa bed, talaga madidistract ka niyan. Kasi nakakapagod pag nag-work ka, nakaupo ka diretso, masakit sa likod. And pag nakita mo yung kama, gusto mo na lang humiga. And after nun, nakahiga ka ng matagal, dyan na mag-i-start yung procrastination, and natatagalan yung work. Mas okay nga daw talaga na malayo ang workspace sa kama. So, sasabihin ko din sa video na to na magpalit kayo ng work environment nyo from time to time para hindi kayo ma-burn out. So, mamaya ko yun explain. Kailangan maging klaro sa'yo kung ano ba yung mga distractions mo. So, i-dare ko kayo, kuha kayo ng isang piece of paper and ilista nyo lahat ng distractions nyo. Pwedeng kaibigan mo na aya ng aya sa'yo, na uminom, for example, pwede ring mga noise sa labas. Pwede ring yung phone mo. Maging detailed ka as possible, ilista mo lahat yon. And then, kunyari, number 1, yun nga, maingay sa labas. Tapos, next to the list is ilagay mo per list yung solution mo dun sa distraction na yun. Ano ba yung pwede mong maging solution dun sa ingay? Bili ka ng earphones na may noise cancellation.
Puwede rin 'yun, meron na agad solution. Aya ng aya yung tropa mo na uminom kayo. For example lang, hindi naman masamang uminom with tropa. Kailangan paminsan-minsan mag-enjoy kayo. Pero 'pag talagang lagi na, of course, kailangan mong mag-say no. Hindi laging yes, 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 yes. Kasi if may importante kang gagawin sa life mo, kailangan mag-no ka. So, yun, may solution agad tayo dun. Yung phone mo. If hindi mo talaga maiwasan yung phone mo, ang gawin mo na lang, itago mo yung phone mo. Or, ipatago mo sa kasama mo sa bahay and huwag sasabihin sa'yo kung saan yung location ng phone mo until matapos mo yung work mo. So, maraming mga techniques na pwede kayong gawin. Wala talagang excuses. If gusto nyong mag-work at makapag-focus kayo sa ginagawa nyo, eliminate all forms of distractions. So, no excuses. May solution sa lahat ng yan. Technique number 3, create a weekly to-do list. So dati, nung nagsisimula pa lang ako sa journey ko until around 6 to 7 months, wala akong to-do list. Kahit sobrang busy yan, kahit sobrang daming ginagawa. And buti na lang sumama ako sa isang community ng mga video editors sa UK. And UK-based, pero maraming taga-ibang bansa. Nakakuha ko ng resource sa kanila ng Notion template. That is why simula nung in-advise nila sa akin na mag-create ng weekly to-do list, dun na ako nagsimulang mag-create. Kasi mas maganda organized. Wala kayong nakakalimutan. For example, may meeting ako sa client na to. Para hindi ko siya makalimutan, ilalagay ko na lang siya dun sa to-do list na, okay, meeting with client at 4 p.m. So, of course, ilalagay ko yung name ni client. Kasi may mga situations dati na may nakaset na meeting with client pero hindi ko nasiputan. Hindi organized yung mga ginagawa ko sa sobrang dami, nakakalimutan ko na. So, very important talaga guys, create a weekly to-do list. So, like I said many times sa previous videos ko, create a weekly to-do list. So, from March 30, 2026 to April 5, 2026. So, 7 days yan. Tinatrack ko yung progress ko. So, wala pa tong 2 araw na to kasi ipaplano ko pa mamaya yung mga gagawin ko. Pero kung makikita nyo, Monday to Friday is naplano ko na yung mga ginawa ko. Ang purpose nito is para matrack nyo yung mga ginagawa nyo sa isang araw. Ano bang ginagawa nyo everyday? Most of you guys, lalo na sa mga nagsisimula pa dyan or nanonood lang kayo ng mga videos ko and hindi pa kayo nagte-take action, siguro wala kayong ginagawang productive kada araw talaga. Siguro nakahiga lang kayo, tambay-tambay lang kayo. So, if wala, ibig sabihin, hindi ka nag-move forward. So, if meron ka nitong weekly to-do list, no choice ka tuloy para maglagay ng something na magagawa. Something productive, something na ikayayaman mo, something na ikapepera mo. So, kung makikita niyo yan, lahat yan, guys, lahat yan is para sa business, para sa sarili ko. So, ito yung last week. Makikita nyo, last week pa yan. 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 Kung makikita nyo, ano bang busy days ko dito? Kung makikita nyo, ang pinaka-busiest days ko. So, ang busiest day ko this week is Tuesday. Yan yung pinakamahaba. And not sure this weekend, kasi nga like I said, ipaplano ko pa. Pero last week, ang busiest day ko is Monday. Makikita nyo, followed by Tuesday, and then Thursday, Wednesday, Friday. So, ang point ko dito guys, track your progress. Kasi napakaganda sa feeling na pag naabot nyo na yung goals nyo or nagkakawa kayo ng mga small wins, big wins, pwede nyong balikan yung mga ginawa nyo. Okay, kunyari, binalikan ko yung last 3 months na ginawa ko. Tapos, konti lang pala yung ginagawa ko nun. Mas marami ngayon. Mas productive ako ngayon. Eh di ba, ang sarap sa feeling ng ganun na makikita nyo na nag-improve kayo every time. Nakikita nyo yung mga ginagawa nyo, including yung exercise. Nilalagay ko siya sa weekly to-do list ko. So guys, pwede kong isend sa inyo itong Notion template na to para makapag-create na rin kayo ng sarili niyong weekly to-do list. So, wala na kayong i-edit dito kasi ready na siya. Ready na yung template. Paano ko ba isi-send? Ipe-paste ko na lang sa description yung link para ma-access nyo. And, yeah.
Guys, seryosohin nyo to. Number 4, go on a run. Minsan guys, pag tinatamad kayo, kulang lang yan sa exercise. Kasi pag hindi ka active sa sports or sa physical activities, lagi ka lang nakahiga sa kama mo, couch potato ka, kulang ka sa galaw. Yung katawan mo is parang nakaano siya, wala ka talagang energy. Very, very important talagang exercise. Kailangan i-add nyo yan sa to-do list nyo. I suggest tumakbo kayo or mag-jogging or mag-walking kayo ng at least 3 times a week. So ako guys, ganun, jogging ng 3 times a week. And then yung iba is napupunta sa boxing. If hindi ka physically active, para di ka mabigla, itry mo muna maglakad. So everyday mo gawin, maglakad-lakad ka sa labas. And then pag nasanay na yung katawan mo, unti-unti ka mag-jogging. So madalas kong ginagawa, nag-jogging ako ng hapon. Tapos pagbalik ko sa bahay, diretso shower, cold shower, afternoon, diretso work na. And to be honest guys, ang sarap sa feeling ng after mo mag-exercise, then magko-cold shower ka. And after nun, pag nakabihis ka na and everything, babalik ka na sa work, napaka-active ng utak. Hindi lang about sa making money ang buhay. It's all about being abundant sa lahat ng aspects ng buhay. So, be mentally smart, be physically fit, kailangan mataas ang emotional quotient, and kailangan mag-build ng genuine relationships sa mga tao na mataas ang pangarap, na katulad mo. Ganda ng vibes dito guys. Number 5, take a cold shower. Ito yung madalas kong ginagawa tuwing ako'y tinatamad. Actually, meron din ako mga times na feeling ko tinatamad ako, pero ayaw kong mabit ako ng katamaran. So, ang ginagawa ko, ito yung hack talaga na nakakatulong. Take a cold shower. So, yung malamig na malamig, para talagang magising yung utak mo. Kasi may mga times talaga na, alam ko naranasan nyo na rin yun, na wala kang ginawang buong araw. Nakahiga ka lang, nanonood ka lang. Pero all throughout the day, talagang pagod na pagod yung feeling mo. I think kailangan mo lang mag-take ng cold shower. So, ako kasi ang ginagawa ko, like I said, mag-jogging muna ako. And then after nun, pag uwi ng bahay, diretsyong ligo. And then after nun, straight to work na. So, if feeling mo tinatamad ka ngayon, maligo ka after mong panoorin tong video na to. So, number 6 technique, change your work environment. So, imagine nyo guys, ganito yung view ng pinagtatrabahuan nyo. So, makikita nyo, merong coffee, merong mga pagkain, dito yung laptop. Kita ko lang sa inyo yung view dun sa labas. So, tignan nyo yan guys. So, humahangin-hangin pa. Medyo uulan pa nga eh. Pero tignan nyo, napakagandang tanawin. Daming halaman. May mga puno. And yun, just working here, dito sa coffee shop na to. Baka isa sa mga dahilan kung bakit ka tinatamad, baka nasa same work environment ka lang the whole day. And maybe the whole week. And syempre nakaka-bored talaga yun. Mababurnout ka dyan if diretso ka lang na nasa dark room or nasa same work environment ka with a PC or a laptop, staying on the screen the whole day. So, I suggest baguhin nyo yung work environment nyo kasi nakakatulong yun. Ang ginagawa ko, minsan, sa bahay, mas komportable ako mag-work
And then pag nakaka-feel ako ng burnout, lumalabas ako, pumupunta ako sa mga coffee shops and doon ako nag-work. Pag na-boring naman ako doon sa coffee shop, kasi 3 days na ako doon, lilipat naman ako sa ibang coffee shop na ibang klaseng environment. So itong place na kung saan ako ngayon, ibang coffee shop na to. And isang kagandahan pa, pag nag-work ka sa labas, no choice ka para mag-grind. Kasi nga, hindi ka naman pwedeng humiga, walang kama. E di, talagang no choice ka para talaga mag-work. Mas marami kang magagawa. So, I think it's a great hack na baguhin environment. Kasi nga, pag new environment, parang yung utak mo, parang marerefresh siya sa bagong place. Plus, like I said, a lot of times, no choice ka but to grind. Technique number 7, always stay sharp and motivated. So, paano mo ba magagawa yon? The only way to do it is maging klaro ka kung ano ba yung purpose mo sa buhay. So, kung klaro ka na doon, of course, magiging motivated ka na. Tignan mo yung mga goals na gusto mo. Ano bang gusto mo ma-accomplish sa buhay? So, once na alam mo na, klaro na ang lahat, madali na lang sa'yo para gawin ang mga necessary na dapat mong gawin, mga steps para maging productive ka at magawa mo ang mission mo. Maganda rin na manood ka ng mga motivational speakers and mga books na nagpapamotivate, or i-follow mo ko sa TikTok or dito sa YouTube. Mahilig ako mag-motivate ng tao kasi I think kailangan natin ng mga papakinggan talaga para mas maging motivated tayo. Isa din pwede mong gawin, tignan mo yung mga lifestyle ng mga tao na talagang tinitignan mo na parang mentors mo. So let's say gusto mo yung lifestyle ni Mr. Beast. Kailangan itatak mo sa utak mo na pag hindi mo ginawa yung mga necessary tasks mo sa pang-araw-araw, hindi mo maabot yung lifestyle na yon. So gawin mong motivation yon, tignan mo yung mga lifestyle ng mga gusto mong maging na mga individuals, and then i-motivate mo yung sarili mo by doing the necessary tasks. Kailangan maging sharp ka lang sa mga bagay-bagay kasi I believe na pag nalaman mo na yung purpose mo sa buhay, klaro na ang lahat, mas magiging sharp ka at magiging motivated ka na gawin ang mga dapat mong gawin. So always stay sharp and motivated.